Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at with evidence. Naku po, ang alyansa ni BBM ay nakipag-usap na sa mga Liberal Party candidates. Naku, alam niyo ba kung sinong ipapalit kina Amy Marcos at Camille Villar? Si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Nililigawan daw di umano ng PBBM Alyansa na ipapalit si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. So it means, kabibig, Unipink ang pagsanib puwersa ng Uniteam ni BBM at ang kakampink. So, pwedeng si Lene ay magiging guest speaker. So, pwedeng mag-a-attend si Lene sa proclamation rally ni BBM. So, Lene and BBM combined powers na ba ito, kabibig? Ay, pwedeng ganun mangyari. Kung tatanggapin ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino na mag-alyansa sila, join forces sila para matalo ang PDB-Laban, ay pwedeng mangyari yun mga kabig. Knowing Kiko Pangilinan, Sharon Cuneta ay friendship na ni BBM at ni F. Eliza Marcos. Nag-attend nga si Sharon kasama si Kiko. Mga kabibig, pero tama nga mga grupong sinusuka at yung grupong kainsuka ay magsasanib puwersa. Kasi mga kabibig, ito nabasa ko lang ito sa Manila Times. Sign natin Alyansa in talks with Liberal Party's Pangilinan Aquino. The Alyansa para sa Bagong Pilipinas is allegedly considering including former Senators Francis Kiko Pangilinan and Paulo Aquino IV or si Bam Aquino into its senatorial lineup and was supposed to have met with the party's campaign manager and Navotas Representative Tobias Tiangco on Tuesday, according to the source privy to the talks. Pangilinan, ito ang running mate ni Leni Robredo, at si Aquino ay nasa Liberal Party. The source claimed that Pangilinan ang Aquino ang siyang magre-replace kina Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Nagsalita na si Senator Amy Marcos kung bakit ayaw niya. Ayaw na niyang sumama sa alyansa ni BBM. Ito kasi ang rason ni Senator Amy Marcos, kabibig Basahin natin merong statement si Senator Amy Marcos hinggil dito. Nasaan ba yun? Ito na. Nasaan ba yan? Ito. Sabi ni Senator, ito na. I-share ko sa inyo ang statement ni Senator Amy Marcos para bigyan natin diin at intindihin natin kung ano ang laman ng kanyang statement. Ito na, sabi ni Senator Amy Marcos, pahayag sa pagkalas sa alyansa. Sa patuloy nilang pagbanggit ng executive privilege at para ito ay yung una. Okay. Sa aking mga paunang natuklasan na ilalahad ko sa mga darating na araw. Malinaw na may mga hakbang na ginawa ang administrasyon na salungat sa aking mga paninindigan at prinsipyo. Ito yung Senate hearing, no? So it means merong natuklasan si Senator Amy Marcos na talagang hindi maganda. Talagang labag sa batas o labag sa kanyang paniniwala. Dahil dito, hindi ko na magagawang mangampanya at tumuntong sa iisang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Tulad ng aking sinabi, mula sa simula ng panahon ng halalan, mananatili akong independyente. Higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So posibleng may natuklasan si Amy Marcos na ikakagulat nating lahat kasi sasabihin niya yon sa tamang panahon. Malapit na sabihin Senator Amy Marcos. Sa patuloy nilang pagbanggit ng executive privilege at sub judice rule, kahit sa mga pagkakataong walang malinaw na kaugnayan ang mga ito sa tanong na binabato, ang mga kinatawan ng gobyerno sa padinig ng Senado noong nakarang linggo ay mistulang nagtatago ng mahahalagang katotohanan. Paulit-ulit nilang hirit, sumusunod lamang ang bansa sa pandaigdigang
kasunduan. Pero ang hayagang pagtatakip sa katotohanan ay lalo lamang nagpalakas ng hinala na maaaring nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberanya sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nako po. So ito yung pasiunang findings ni Senator Amy Marcos. Kung ito man ang mangyari, Senator Amy Marcos, edi kasuhan mo ang dapat kasuhan. Kung kasali yung kapatid mo, kasuhan mo yung kapatid mo. Kasi dito, pero ang hayagang pagtatakip sa katotohanan ay lalo lamang nagpalakas ng hinalang maaring nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberanya sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun, kabibig. So, ibibigay ni Senator Amy Marcos later on ang kanyang natuklasan. Kung may ikakaso sila kay BBM, hindi harapan-harapan na to. Sabi kasi ng iilan ba, kung mapapauwi ni Senator Amy Marcos si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kahit hindi namin siya gustong iboto, iboboto namin siya. Nako po, mga kabibig. Ay nako, mangyayari kaya yan? Maiuwi ni Senator Amy Marcos si Pangulong Duterte? Iba na kasi, malapit na malapit ang election. So dapat gagawa ng hakbang si Amy Marcos na muli siyang pagkakatiwalaan ng mga pro-Duterte supporters. Baka nakita na ni Amy ba na sobrang lakas ng mga Duterte sa OFW. Kasi itong mga OFW, may mga pamilya sa Pilipinas. At kung ano ang gusto ng mga OFW, posibleng they will follow. Sabihin ng mga OFW, botohan nyo sila. Itong PDP Laban, straight vote yan ha. Kung hindi nyo straight vote na walang allowance, o hindi natin pwedeng i-control yan. Kasi buhay nila yan. Bahay nila yan. Pera nila yan. Di ba, kabibig? So, posibleng mangyayari yan. So, baka naisip-isip ni Amy ba na ako, kung sasali ako sa alyansa, parang tingnan mo nga sa mga survey, ang layo-layo na ni Amy Marcos. 14, 15, 16 na ranking. So, dapat talaga mag-isip ng strategiya si Amy Marcos. Kasi kung hindi siya mag-iisip ng strategiya, posibleng hindi siya mananalo sa eleksyon. Mga kabibig? Oo, nasapawan si Amy Marcos sa mga ibang kaalyansa niya kabibig. Pero hindi yung mga taga-alyansa, huwag kayong maniwala dyan. Survey lang yan. Baka sa totoong araw, yung mga number 1, number 2, number 3 na mga nasa survey, baka hindi kayo papasok sa Magic 12. Diba? Kasi iba ang boses ng sambayanan Pilipino. Lalo nang ginigipit nyo ang mga Duterte, mas lalong, ang tawag dito, maging united ang mga pro-Duterte supporters. Baka ito ay isang strategiya ni Amy Marcos or maybe may nakita talagang hindi maganda si Senator Amy Marcos sa kanyang Senate hearing. At hindi, sabi naman ni Senator Amy Marcos dito na labag sa kanyang ito, tulad ng aking sinabi mo simula panahon ng higit sa anumang politikal na pakinabang dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So maybe na tuklasan ni Senator Amy Marcos na meron talagang paglabag ng soberanya ng bansa. 'Di ba? At merong nalabag sa saligang batas. So kung ganong meron nalabag sa ligang batas yung pag-aresto ni Pangulong Duterte, dapat magkaso si Amy. Ipakita mo, Amy, na ang lakas mo. Na pwede ikaw ang magpabagsak sa kapatid mo. Pwede. Kasi dito sa ligang batas na ang nilabag at nabawasan ang ating soberanya. It's between the people versus yung PBBM admin. Ngayon, Amy Marcos, saan ka pipili? Sa mga tao na dapat doon ang trust and honesty mo? Or sa kapatid mong PBBM administration na meron kang nakitang paglabag, maaring nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberanya sa pagka-aresto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba, kabibig?
Sabi niya dito, ilalahad ko sa mga darating na araw. Malinaw na may mga hakbang na ginagawa ang administrasyon na salungat sa aking paninindigan at prinsipyo. So sana ilabas mo na Senator Amy Marcos para magkaalaman na talaga. 'Di ba? For the meantime, mga kabibig, si Camille Villar hindi pa naman naglabas ng kanilang statement hinggil sa kanyang pag-alis sa alyansa ni BBM. So maybe a few days from now, malalaman natin, o ang statement ni Camille Villar, at few days from now, malalaman natin kung pasok ba si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Pero kung ako si Kiko at Bam Aquino, ano ako? Replacement? Ano ako? Pangdagdag puntos para makakuha ng boto from the Kakampink at Dilawan? So gagamitin si Kiko Pangilinan at Bam Aquino ng alyansa? Pero depende din sa kanilang atake, sa kanilang pag-understand. Baka positibo lang ang kanilang paniniwala, oo, mas maganda kung mag-unite ang BBM supporters at Kakampink. Pero take note, may mga ibang Kakampink na ayaw sa ginawa ni Marcos kay Duterte. Mahirap din yan. 'Di ba? It's not 100% na ang Kakampink ngayon. 'Di ba, kabibig? So, mag-isip-isip talaga si Kiko Pangilinan at Bam Aquino kung sasani ba sila sa alyansa ni BBM. Pero nililigawan pa si Kiko Pangilinan at Bam Aquino na ipapalit kay Amy Marcos at Camille Villar. On the other hand, mga kabibig, ito, nakita ko lang kabibig ha. Nakita ko lang ang statement ni tawag dito ni ni VP Sara hinggil kay kay Amy Marcos, kung ano ang kanyang reaksyon sa ginawang Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Ano ba ang kanyang pagtugon nito? So, i-share ko sa inyo ang kanyang statement hinggil dito at ano ang kanyang nararamdaman. Let's watch this video, mga kabibig. At pwede ba si Amy sasali sa PDB Laban? Go. It's sad that this happened to Senator Amy Marcos, pero I truly appreciate the fact that she opened a Senate inquiry on the illegal arrests of President Duterte. So, on that point, nagpapasalamat ako dahil napapag-usapan siya sa loob ng gobyerno, hindi lang sa amin dito sa labas na nagrarally. Okay. So there's a possibility that she will be adopted by the FAMP or the No, alliance no, of no. Duterte? Hindi ko po masagot. Grabe yung reaction ng mga tao. Is it possible na pwede siyang i-adapt si Senator Amy Marcos sa PDP Laban? Sabi ng mga tao, no, ayaw namin. Grabe talaga, no? Grabe ang epekto ni BBM kay Amy Marcos. Yung effect ni BBM sa pagtakbo ni Amy Marcos. Wala na yung unity team na talagang grabe. Yan, kasi ang slate po ay under President Rodrigo Duterte. And before siya pumasok doon, before he was silenced, nasabi niya ata sa mga tao, it's 6 candidates of PDP plus 4 guest candidates. So, sino nga ba yun? So sa kanya yung decision talaga? Yes, ma'am. Kasi wala naman akong senator slate ngayong election na ito. It's sad that this happened to Senator Amy Marcos. Pero I truly... Nalungkot din si VP Sara sa nangyari ni Senator Amy Marcos. Pero na-appreciate ni VP Sara ang ginawang hakbang ni Senator Amy Marcos, which is it opened to the people kung ano talaga ang nangyayari. Mahirap naman, no? Ito puro na lang tayo haka-haka kung ano talaga ang nangyari sa pag-alis ni Pangulong Duterte. So, may maganda ding naidudulot ang Senate hearing ni Senator Amy Marcos. Mas klaro, mas maliwanag sa atin kung ano talaga ang totoong nangyari. Mas clearer siya na meron bang paglabag sa ginawa nila kay Pangulong Duterte. Which, in fact, pwede magamit ito sa legal counsel ni VP Sara, ni Pangulong Duterte, itong Senate hearing. Pwede nila itong isubmit sa ICC. Di ba, kabibig? Naintindihan nyo? Kasi most of the time, yung mga questions ng Senator Amy is English. Konti lang yung Tagalog. So, pwede yung mas mapabilis siya na ma-submit nila kung gagamitin nila, kabibig. So, ano ang iyong opinion tungkol dito, mga kabibig? Kung kayo, kabibig, bobotohan nyo ba si Senator Amy Marcos? Maganda ba itong strategiya ni Senator Amy Marcos na humiwalay sa alyansa at ipapakita niya
kung ano talaga ang totoo niyang layunin na protektahan ang mga Duterte. Nako, Kiko Pangilinan at Bam Aquino, ano, okay lang ba sa kanila maging parte ng alyansa? Matutuloy na talaga ang pagsanib-puwersa ng mga BBM loyalista at ang Unipink Dilawan? Nako, maghintay tayo sa mga update dyan. So yun lang po kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!